We have come to the most important part of the gathering for this afternoon service. Amen? Amen. Alam niyo po, kahit wala yung ating pastor, may mga nakatalagang kalalakihan to give us the Word of God. Amen? And you will be surprised. You will be surprised. Yung ating preacher ngayong hapon is not new to us. Siya po ay galing po just like yung ibang first time sa inyo, yung mga bago rito. Yung ating preacher this afternoon started off just like you. Just like me with 30 years ago. But now God is using him faithfully in the ministry. Amen? If you know his story, his testimony, you will be blessed kung saan siya nanggaling at kung nasaan siya na ngayon. All glory to God. Amen? Church, let's all rise and give a big round to our preacher for this afternoon, Brother Conrad Tungol. Amen, amen. All right, great singing, amen. At ako po'y nagagalak at muli ay pinahintulutan ng ating mahal na pastor. Maraming salamat sa ating mahal na pastor for this great privilege na muli ay gamitin sa paghahayag po ng salita po ng Diyos. Amen. It's always be a blessing mga kapatid na muli ay makapaghayag at ang aking kausap ngayon ay mga anak po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon at muli ay lagi po nire-remind po sa bawat isa every now and then that you go in dito sa ating simbahan po na ito, make sure to accomplish your purpose. Ganun dapat lagi mga kapatid. Sa bawat pagpunta natin dito sa simbahan, pag-alis dapat natin, meron tayo dapat babauning salita ng Diyos. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na aalis na walang nakukuhang salita po ng Diyos. Luging-lugi po, mga kapatid, pag ganun. Luging-lugi po, pag ganun po ang nangyayari po sa atin. Pero, again, make sure to accomplish our purpose, no? Again, ay salamat sa Panginoon at sinabihan ako ng ating mga pastor. Actually, si Sir Maki ang nagsabi sa akin and then pinasubalian ko po si pastor kung ano po ang aking ipipreach for this morning at sabi niya mag-preach daw ako patungkol dun sa Nepal eh. Patungkol sa gera na yon. Pero sabi niya, you preach about family. Kaya sabi ko, pampira, ito na naman. Pamilya na naman. Pamilya ulit ang naitalaga para sa akin. Sabi ko, grabe talaga ang pagpapala ng Panginoon. Tulad nga ni Sir Roy, tulad ng sinabi ni Sir Roy, ay alam niyo na, most of you knew my testimony. Alam niyo po mga kapatid, kung ano po ang aking testimony, no? And salamat din sa Panginoon at muli, hindi na po nakipagsapalaran pa sa kanina sa testimony. Alam ko po madaming gusto magbigay ng patotoo. Pero salamat sa salamat sa Panginoon for na binigyan niya ulit ng panibagong taon for this day. Amen. Salamat for His 26 years na kadakila niya sa aking buhay. Wala. Wala rin. Ayaw, wala, sir. Alright, salamat sa Panginoon. Huwag niyo nang alamin. Tanungin niyo na lang kung kanino po sa mga nakakaalam po dyan, no? Alright, so again, it's a great blessing mga kapatid na muli ay makapagayag ng salita. Let's open our Bibles in the book of Psalm 78. Natanggal ko lang yung kaba ko, kapatid. Kanina pa ako, balik-balik ako doon sa CR talaga. Inom ako ng tubig. Natanggal ko lang. Pampatanggal yan ng kaba ko pag naano nyo pa yung mga preacher dito, sasalita ng ganyan. Talagang ano yan, nanginginig-ginig na yan. Kala nyo parang hindi kinakabahan yan. Naku, sa loob-loob niya, para talagang ano yan, kinahalukay na yung tiyan. Psalm 78. Let's start reading in verse number 1. The Bible says here, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to my words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us." Verse number 4, "We will not hide them from their children,
showing the generation to come the praises of the Lord, and what his strength and his wonderful works that he had done. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their what? Children, that the generation to come might know them, even the generation which should be born, who should arise and declare them their children, that they might set their hope in God, and not forget his works of God, but keep his commandments. This is the sad part. And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. In this afternoon or this evening, mga kapatid, I want to talk to you in the subject, the hope for the next generation. The hope for the next generation. Tayo po muna isaglit naman. Let's all pray. Dakila namin Diyos, Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat o Diyos muli sa katapatan niyo sa aming buhay. Salamat at dinala niyo po kami dito sa bahay pananambahan, Panginoon. Salamat o Diyos at muli makapagkinig po kami ng inyo pong salita. Gamitin niyo po ako mightily, Panginoon. I cannot do this without you, O God. Kanina po, ako po ay patuloy na nakikipag-usap po sa inyo, na ako po ay gawin niyo pong pagpapala para po sa inyo pong mga anak, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na itong mensahe po na ito ay patuloy na maging kagamit-gamit, lalong-lalo na, Panginoon, sa bawat pamilya po na nakakapakinig po ngayon. Kaya, O Diyos, gamitin niyo po ako mightily, O God. Wala po kong hangad, Panginoon, kundi ang inyo pong pangalan ang siyang maitaas, O Diyos. Salamat, Panginoon. Give us the right spirit and the right attitude, Panginoon. Kayo po ang manguna, in Jesus' name, amen. Alright, you may be seated, please. Alright, mga kapatid, we are on a series of message about family every afternoon service po natin. Mapapansin niyo po yan at nabibigay po ng diin ng ating mahal na pastor ang patungkol po sa iba't ibang mga mensahe. At nung binalikan ko po yung mga iba't ibang mga mensahe ng mga irang mga pastors po na nakatayo po dito sa ating pulpito, ay pinapasubalian po nila yung kahalagahan po ng pamilya kung paano po lumago spiritually. Tama po ba? Amen? Binibigyan po nila ng halaga po yan, kumbaga kung paano lumago ang isang pamilya spiritually. And also, mapapansin din po natin doon sa mga ilang mga messages, habang pinapakinggan ko po yung mga messages po na yon, nabalikan ko po yung kay Pastor RJ, patungkol po sa biblical discipline. Naalala niyo po ba yon? Amen? Yung tinuro ni Pastor RJ, alam niyo po ba, napakahalaga po na sa isang pamilya na kung paano natin disiplinahin ang ating mga anak, not by emotion, but through biblical principles. Ang pagdidisiplina po sa mga anak ay kinakailangan gamit po ang salita po ng Diyos. Hindi po basta-basta lang na parang pag nagalit ka na lang, bigla ka lang, boom, papalo ka na lang bigla. No, hindi mga kapatid. Kinakailangan gamit ang intellect, gamit ang salita ng Diyos pag tayo ay nagdidisiplina. Amen. Alright, at also, napainggan din po natin yung kung paano ang mga bawat tatay, bawat nanay ay mag-stand sa biblical principles. Amen. Naririnig po natin yung madalas lagi sa ating mahal na pastor kung gaano at dapat tayong manindigan pagdating sa mga prinsipyo na nagmumula po sa salita po ng Diyos. Because always remember this, brethren, always remember this, that the devil wants to destroy the family. Lagi niyo pong tatandaan po yan. Ang gusto ng dyablo ay wasakin at sirain ang pamilya. Yan po ang goal. Bakit?
Bakit ganun po mga kapatid? Bakit ganun ang gustong gawin ng diablo? Because if the devil will succeed in destroying the family, then the production of the image of God will be hindered. Ulitin ko po mga kapatid, kapag ang diablo ay nagtagumpay sa pagsira ng bawat pamilya mga kapatid, sinisigurado ko po, ang produksyon ng alin, ng pagkakaroon ng godly home ay mawawala na po. Sinisigurado ko po yan mga kapatid. For sure, yan ang mangyayari. Kaya nga gustong-gusto ng diablo sirain ang pamilya eh. And yan ang pinagol because the primary goal of a family is to produce a godly home. Mga kapatid, sa lahat po ng tatay at nanay po na nandito po ngayon, sa kalagitnaan po, sa lahat po na mag-usawa ngayon mga kapatid, sa lahat ng pamilya nandito po ngayon, the primary goal of a family is to produce a what? Godly home. Ganun po talaga yan. And bakit ganun? Bakit ganun ang layunin ng isang pamilya? Because God designed the family. Kung babalikan niyo po in Book of Genesis, yan po ang disenyo mga kapatid. Yan po ang disenyo ng pamilya. Kaya nga let's go back to the text mga kapatid. Kung pag-aaralan po natin ito, ang writer po nito ay si Asaph. Alright, si Asaph. Asaph is an appointed musician and Levite during the time of King David and Solomon who served in the Jerusalem temple. Yan po si Asaph. And since Asaph is the writer of this chapter, it is also called as Maskil of Asaph. If you have a Bible, a good Bible, mga kapatid, pag dinignan niyo po yan, mapapansin niyo po yan doon sa taas or sa baba ng Psalm. Nakalagay dyan, maskil. Maskil po ang basa po dyan. Okay, maskil. Sine-check po ko rin po yan, kung paano po basahin yan. Okay, maskil of Asaph. Alright? And maskil means skillful or wise, which indicates that these are instructional or teaching some. All right? Ito pong nilaloob po nito, it indicates these are instructional or teaching some. Okay? And the purpose of this maskil is to teach and instruct, to convey the lesson of wisdom. All right? And also, one of the purpose of maskil is to impart knowledge. To impart knowledge. To help listeners understand God's action in history, such as exit from Egypt. Yan po ang purpose po niyan. Kaya pagbabasahin niyo po itong book of, chapter 78 po nito, makikita niyo po diyan kung paano po ipinapaalala ni Asaph sa tao po ng Diyos, kung paano sila iniligtas ng Diyos doon sa Egypt. Alright? And also, one of the purpose as well is to encourage them on a right living, to help the listeners and their descendants to remember God's work and keep His commandments and to set their hope in God. Yan po ang pinaka-purpose po ng maskil. Alright? Kaya nga, ginamit po ito ni Asaph. Yung kapamaraanan po ng pagsusulat ay ginamit niya po itong maskil po na ito para mailiwanagan ang mga tao po ng Diyos kung ano pong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ginamit po nila yan because alam naman po natin na ang sakit way back in Old Testament time, isa lang po ang sakit talaga ng tao po ng Diyos. Yung people of God, isa lang po ang kasakitan po nila. Alam niyo po kung ano? Yung madalas nilang nakakalimutan ang Diyos. Ang bilis matanggal sa anggulo ng kanilang buhay, yung Diyos na mga kapatid. Yung, alam nyo naman po ang story po dun sa Egypt, kung paano sila iniligtas, nag-provide ng mana, ang Diyos nag-provide ng pillar of clouds, tinawid sila nahati yung dagat,
Pero mga kapatid, ilang segundo lang, wala na agad sa kanila yun. Nakakalimutan na agad nila yun, mga kapatid. Kaya nga nung ginawa nila, gumawa sila ng alin? Gumawa sila ng mga aribulto nila, mga kapatid. Kasi sanay ang mga tao po ng Diyos sa mga ribulto. Akalain nyo po yun, mga kapatid. Kasi nga, ganun na po. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, kaya ito si Asaph ay gumamit ng ganitong klaseng kapaparaanan para ma-recall nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ginamit itong mas skill po na ito, mga kapatid, para makita nila. That's why Asaph is trying to encourage the people of God to remember how great our God is. Yan po, kaya ginamit po yan. Kaya, let's go back and let's read the text again, mga kapatid, no? Let's read the text again. Sabi po ng Biblia po dyan, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to my words of my mouth." So Asaph is trying to what? Get the attention of the what? Of the people of God. Kinukuha niya po yung atensyon po ng tao po ng Diyos. "I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old." All right? Which we have heard and known, and our fathers have told us. So ibig sabihin, lahat po na manggagaling po sa bibig ni Asaph ay wala pong iba at walang bago. Narinig na po nila yun. Narinig na po yung mga ng tao po ng Diyos ito. Ibig sabihin, wala pong bago. Kaya nga sabi niya, ito yung encouragement na, "We will not hide them from their children, showing the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done." Nawa niyo po ba yun? Kaya nga ini-encourage siya ni Asaph para po sa mga tao ng Diyos, mga kapatid. "And for he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which have he or she commanded our fathers, that they should make them known to their children." Yan po in-encourage ni Asaph, mga kapatid, because that the generation to come might know them, even to the children which should be born, which should arise to declare them to their children, para ilagay nila yung alin, that they might set their hope in God. Ganun na lang po katindi ang burden ni Asaph, mga kapatid, doon sa mga tao po ng Diyos. That's why he used the skill of Asaph to remember how great our God is. Naunawaan niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, mapapansin niyo po rin po dito, mga kapatid, Asaph is encouraging the current generation of the people of God not to hide the great works of their God in their lives. Ina-encourage siya ni Asaph, mga kapatid, na huwag niyong itatago kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay po ninyo. Yun yung sinasabi dito in verse number 4. And also Asaph is trying to warn the people of God that there is a rebellious generation. Also, Asaph is trying to warn the people that there is a stubborn generation. Also, Asaph is trying to warn the people that there is a generation that their heart is not right with God. Also, Asaph is trying to what? Warn the people of God that hindi na nila sila umaasa sa Diyos. Merong henerasyon po na ganun. Winawarningan po sila ni Asaph na okay, huwag niyong itatago yung alin, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay po ninyo. At winawarn niya rin ang isang pinapakita niya rin dito, he is also warning the people na meron ng generation that they are stubborn, they are rebellious against God, their heart is not right with God. Meron pong ganun, mga kapatid. That's why, hindi niyo po ba napapansin, mga kapatid, in this church, brethren, in this church, salamat na lang sa church na ito, mga kapatid, na ang church natin ay laging inihahayag, we are always introducing God to you, brethren.
Pinapakita po namin sa inyo kung ano po ang attributes po ng Diyos, mga kapatid. Ipinapakita namin, mga kapatid, kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Dito sa pulpitong ito, wala na itataas, kundi Diyos lamang, mga kapatid. Wala pong mga opinion po dito ng tao. It's only by the grace of God, mga kapatid. Lagi namin pinapakilala, sino ba ang Diyos sa buhay po natin. May mga nagpapatotoo po dito kanina kung gaano kadakila ang Diyos sa kanilang buhay. Some of you can testify, mga kapatid. Minsan nahihila lang po tayo, mga kapatid, kung paano naging dakila ang Diyos sa buhay po natin. We are giving you, this church, mga kapatid, is giving you the attributes of God. You are hearing testimonies on how great our God is. Amen. Kitang-kita po yan, mga kapatid. You know for the fact how faithful of God is sa buhay po natin. Nakita niyo po ba yun, mga kapatid? Marami po makapag-testify po sa kalagitnaan po natin, mga kapatid, kung gaano kadakila ang Diyos sa iyong buhay. Even though we are unfaithful, mga kapatid, but God is still faithful to you, brethren. Naunawaan niyo po ba yun? Nakita niyo po, marami magpapatotoo po dito kung gaano katindi, ka-powerful ang Diyos po natin. God is powerful in our lives. Amen. Marami po magpapatotoo po niyan. Marami rin po magpapatotoo, mga kapatid, dito sa kalagitnaan po natin kung gaano po ka-merciful ang Diyos natin, mga kapatid. Nakalain mo yun, kapatid. Nakalain mo yun kung gaano. I can't imagine, mga kapatid. Tayo, bilang anak po ng Diyos, tayo po dati ay makasalanan, mga kapatid. We are bound to what? Hell! Tayo po ay patungo po ng impyerno, mga kapatid. But by the grace of God, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay naligtas. Bunga po yan ng mercy po ng Diyos para po sa atin. The mercies of God. Marami po magpapatotoo po dito kung gaano po ka-merciful ang Diyos sa buhay po natin. Marami rin po magpapatotoo po dito na ang Diyos ay naging healer ng ating buhay. Maraming may makaramdaman dito, spiritually, physically, mga kapatid. But God, nakita nyo naman po si Sir Fred. Nakita that testimony, yung tumayo pa lang si Sir Fred dito, that is already the greatness of God in his life. Di na siya magsalita eh. Tumayo pa lang siya. Yung nagkasalubong pa nga lang kami, kapatid, sabi ko, pambihira, dakila ang Diyos. Yung nakita ko pa lang siya, sabi ko, dakila ang Diyos sa buhay ni Sir Fred. Kaya nga sabi ko siya, God is truly amazing, brethren. And every one of us can testify how great our God is. Amen. We already knew how God is great in our life. Amen. We also already knew how God make miracles in our lives. Amen. Tama po ba ako? The fact pa lang na makita mo ang sarili mo, that's already a miracle. Hindi mo na kinakailangan na mayroong pang mga palamuti pa at mag-shine pa para sabihin mong may mirakulo ang Diyos. The fact pa lang na asawa mo ay nagpalda na, the fact pa lang na ikaw ay nag-necktie na, the fact pa lang na ikaw ay may hawak na Bible, the fact pa lang na nandito ka sa simbahan na ito, that is already a miracle. The fact pa lang na nandito ka ngayon, the fact pa lang na ikaw ay nandito sa bahay pananambahan, that is already a miracle. Minsan naghahanap pa tayo ng kung ano-ano pa eh. Pero mirakulo ng Diyos, mga kapatid, yung ikaw ay makapakinig ng salita po ng Diyos. If you all believe these things, kung naniniwala tayo, mga kapatid, kung gaano kadakila ang Diyos, if He is powerful in your life, can you please raise your hand? All right. If God is faithful in your life, can you please raise your hand? Wow. Woo! If God is merciful in your life, can you please raise your hand again? Woo! Praise the Lord. Now, brethren, we are the hope for the next generation. Tayo po, mga kapatid, tayo na po ang hope sa next generation na po ito.
We are the hope for the next generation, brethren. Why? Because God is in our lives, brethren. Nasa sa atin po ang Diyos, mga kapatid. Then we are the hope for the next generation because tayo mismo, mga kapatid, meron ka na talagang patotoo at meron ka ng close contact sa Diyos, kapatid. We are lahat po na nagtaas po ng kamay kanina, mga kapatid. Ikaw na yung next hope for the next generation. You are the next hope for the next generation, brethren. Ikaw na po yun. Wala na po kung ibang kinakausap po dito. You are the next hope for the next generation, brethren. Why? Because you have the God in our lives, brethren. Ikaw mismo ang magpapatotoo, mga kapatid, na kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kitang-kita yan sa buhay mo. Kaya kapatid, enable for us to be able, mga kapatid, na tayo po ay maging hope for the next generation. Let's read in verse number 4, brethren. Let's read the verse number 4. We will not what? We will not what? Hide them from what? From their children, showing the generation to come the what? Praises of the Lord and His what? Strength and His what? Wonderful works that He hath done in our lives, brethren. Mga kapatid, for us, how can we be the hope for the next generation? Make God known in your family. Mga kapatid, para tayo po ay maging hope for the next generation. Fathers, mothers na nakakapakinig po sa akin ngayon, don't hide. Make God known to your family. Make God known to your family, brethren. The fact na ikaw ay meron ng miracle sa loob ng iyong tahanan, sa iyong buhay, huwag mong itatago yan sa anak mo, kapatid. Kapatid, tatay, huwag kang mahihiya na sasabihin mo, anak, itong blessing na ito ay galing sa Diyos po natin. Huwag kang mahihiya, kapatid. Huwag kang mahihiya na ipaliwanag kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay po ng ninyo pong pamilya. Don't hide the mighty works, His strength sa buhay po natin. Huwag mong ikahihayan. Tatay, nanay, make God known to your family. Make God known to your family. Wag mong yung kadakilaan ng Diyos sa buhay kung paano ka the fact na kung paano ka binago ng Diyos, wag mong itatago yan sa anak mo. Kung paano gumawa ng miracle ang Diyos, kung paano pinoprovide araw-araw ng Diyos yung alin, yung ginagawa, yung mga blessings na natatamasa po ninyo. Yan po ay galing po sa Diyos. Huwag niyo pong itago yan. Don't hide. Sabi nga ng Biblia, the praises of the Lord, His strength and wonderful works of God in our lives. Don't hide it. Huwag mong itatago yan, kapatid. Ipakita at ipakita natin sa ating mga anak, mga kapatid, na alin, meron tayong Diyos, mga kapatid. Lagi natin ipapakita yan. Don't make the material things big inside the home. Wag nating ipagmalaki yung fame natin. Anak, kaya tayo may ganito dahil magaling si daddy. Anak, kaya tayo may ganito dahil maraming pera si daddy. Kaya anak, marami tayong ganito dahil kilala si daddy. No, wag mong sabihin yun, kapatid. Mas i-highlight mo ang Diyos sa buhay po ng iyong pong mga anak. Ipakilala mo at ipakilala mo ang Diyos sa iyong pamilya, mga kapatid. Don't highlight those kind of things, brethren. Ang i-highlight mo lagi kapag nasa hapagkainan kayo, ang i-highlight mo lagi ang Diyos. Ipakilala at ipakilala ang Diyos, mga kapatid. Huwag nating sabihin, mga kapatid, dahil meron tayong ganito, it's because of our business. No way! No sir! No ma'am! It is only by the grace of God. Kaya tayo may ganyan.
Kaya nga lagi ko po sinasabi sa aking pamilya, lagi ko po sinasabi kila Cassidy, kila Simeon, kapag sila ay nakakatanggap ng blessing at nagpapasalamat sila sa akin, no, wag mong pasalamatan anak, pasalamatan mo lagi ang Diyos. Thank you, Jesus. Always say that. Thank you, Jesus, na ginamit si Mami at si Daddy. Thank you, Jesus, na ginamit ang inyong pong mga kapatiran. Huwag mong pasalamatan agad yung tao kasi ginamit lang yan ng Diyos. Para pag dumating ang matinding problema, mga kapatid, ang unang-una nilang tatawagan ay Diyos. Now, nirealize niyo po ba yung mga kapatid? Make God known in our family. How God changed your lives. So that sooner or later, mga kapatid, they might set their hope in God. Nakita niyo po ba yan kung gaano katindi po yun? Kaya nga, paus agad ako. Kaya nga mga kapatid, no, sa lahat po na nakapakinig sa aking mga magulang po dito, alam mo kung paano naging dakila ang Diyos sa buhay po ninyo. Alam mo kung paano nagkaroon ng miracle sa buhay po ninyo. Sabi ko nga, hindi mo kinakailangan yung miracle na talagang gumawa pa ng matindi ang Diyos. Hindi na kinakailangan ng ganun pa kapatid. The fact pa lang na ikaw ay nagbabasa ng Bible, that is already a miracle. Marami pong makapagpatotoo po dito mga tatay na hindi naman kayo dati nagbabasa ng Biblia, pero ngayon nagbabasa kayo ng Biblia. Dati naman na hindi ka nagsusuot ng ganitong klaseng kasuotan, pero nagsusuot ka na ngayon, kapatid. Nagpapanektay ka na ngayon sa mga kapatiran. Paano ba mag-necktie? Di ba? Pwede mo bang inekta ito? Pwede mo bang turuan ako? Kapatid, that's already a miracle. Kaya nga mga kapatid, huwag mong itatago yan sa pamilya mo. Don't hide those mighty works. Don't hide those wonderful works of God in your lives. Fathers, mothers, huwag niyo pong itatago yan. Kaya nga, young people, listen to me. That is why your parents are bringing you here inside that church, mga kapatid, para kayo ay lumaki ng may Diyos, mga kapatid. Kaya kayo hinahatak, kaya kayo, anak, punta tayo ng church. Anak, punta tayo dito. Anak, bangon ka na. Kaya kayo niyayaya ng ganyan para makilala ninyo ang Diyos ng lubusan sa buhay po ninyo. Because pag walang Diyos, kapatid, wala kayong kukunan ng hope. Kaya anong nangyayari, mga kapatid? Most of the young people, pag nawala na yung pera, kikitilin na lang yung buhay. Because anong gusto nila? Anong alam nila? Alam nila na ang pag-asa ay nasa pera. Hindi nila na nakikita na ang pag-asa ay nasa Diyos. Hindi nila nakikita yun. Because there is a stubborn fathers, mothers, na hindi nagpakilala ng Diyos sa kanila. Nakakalungkot man mga kapatid. Pero is it happening nowadays? Young people getting their own lives? Kukunin lang nila na parang wala lang. Na parang gusto pa nila sumikat pa sila doon. Alam nila sisikat sila mga kapatid. Pero nakakalungkot mga kapatid, ganun ang nangyayari ngayon. Bakit may mga young people na nang-re-rape? 13 years old, 12 years old, meron ng kaisipan manggahasa. 13 years old, 14 years old, may kaisipan na ipasok yung kanilang kalaro sa washing machine para mamatay. Is it happening in the social media, brethren? Is it happening, young people? Is it happening nowadays? It is because they don't have God. Wala silang kinilalang Diyos. They don't fear God. Kaya sabi ko po sa inyo, no wonder mga kapatid, ang inyo pong mga magulang ay nagkakanda pagod-pagod na, nagkakanda kuba-kuba na, nagkakanda paus-paus na nakakasaway sa iyo. Anak, bangon ka na! Anak, maglabasa ka ng Bible! Anak, makinig ka ng preaching! Anak, makinig ka! Lumuhod ka! Kilalanin mo ang Diyos!
Bakit na lang laging ganon, kapatid? So that you might set your hope in God. Kasi pag dumating na ang unos sa inyong buhay, wala na. Ang tanging exit, magpakamatay na lang ako. Ang tanging exit, ang tanging solusyon, ayoko na sa buhay na ito. Ayoko na. Siguro it's time. Para mapansin naman ako ng mga magulang ko. Kapatid, as long as you have God, nakatingin sa iyo ang Diyos. You have God in your lives, brethren. That is why it is very important to make God known in our family. Parents, it is a great responsibility, mga kapatid. It has our great responsibility na i-introduce natin ang Diyos sa mga kabataan na ito. Sa Deuteronomy pa lang, mga kapatid. Let's go to Deuteronomy chapter 6 in verse number 7. Deuteronomy chapter 6 in verse number 7. The Bible says here, and thou shalt teach them what? Diligently unto their children. Thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Then thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and shalt be as frontlets between thine eyes. Alin po yun? Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Akalain niyo po na yun, way back pa lang doon, mga kapatid. Kaya nga, it is a great responsibility, mga kapatid. Matindi po, sabi ko nga doon sa Baptist lunch last time Sabi ko nga doon sa Baptist lunch, maraming mga tatay ngayon, or mga hindi lang tatay, mga nanay na hindi nila alam kung anong role nila sa loob ng tahanan. That's the saddest part, mga kapatid, na magtatayo ng isang pamilya, then hindi nila alam kung anong role nila. Ano ba ako? Tatay. Pag napo-provide na ang pangangailangan, parang that's it. Okay na. Pwede na. Pero mga kapatid, hindi lang doon, mga kapatid. Hindi nagtatapos doon. Matindi po ang responsibility po ng tatay. Sabi ko nga po sa inyo, even in New Testament din, mga kapatid, Apostle Paul said, di ba? In the book of Ephesians, let's what? Bring them up in the what? Nurture and what? Admonition of what? The Lord. Napakatindi po yan, mga kapatid. Napakatindi po ng responsibility natin as a parents, mga kapatid. Kung makikita nyo po, sa binasa po natin, mga kapatid, 5 henerasyon po ito na binasa po natin, mga kapatid. In verse number, let's start reading in verse number 5. For he established a testimony and in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children. The first generation there is the fathers, and the second generation there is known to their children. That generation to come, that's the third generation, might know them even to the children, which, that's the fourth generation, brethren. And then the last, and declare them to their children. 5 generations po ito na makikinabang pag pinakilala natin ang Diyos ng lubusan gusto pong makita nyo po kung gaano kabigat po ito. I want to illustrate this. Pwede ko bang tawagin si Ralden? Ralden. Ayan. Ralden. Yan. Halika, Ralden. Tapos si Myong. Halika. Halika dito. Dito. Si RJ. Yan, si RJ. Si RJ. Yan, RJ. Yan. Dito. Ayan, halika dito. Halika. Sabay. Si Primo. Halika dito, Primo. Ayan. Si Primo. Ayan. Yan. Yung mga sergeant to mga sergeant to. Meron pa ako isa Sige, ito si Myong muna. Halika dito, Myong. Dito ka, Myong. Yan, dito ka, Myong. Yan. Halika dito. Pwede ko bang tawagin yung mga tatay nito, please? Yung mga tatay. Halika.
Halika. Dito ka. Ayan. Ayan, dito ka. Ayan, si Primo. Ayan, dito. Sir, puntahan niyo po yung mga anak po ninyo. Ayan. Kailangan pa na Ayan. Kyrie. Halika dito, Kyrie. Tatay ni Kyrie. Ayan, halika, sir. Halika, sir. Dito ka. Gusto ko po makita po ninyo. Dito ka. Ayan. Gusto ko po makita po ninyo kung gaano katindi po itong ginagawa po natin sa loob ng simbahan po natin, mga kapatid. Gusto ko po makita ninyo, I want to illustrate this to you, brethren, para makita ninyo kung gaano kaseryoso ang simbahan natin, mga kapatid, pagdating sa pagpe-preserve ng next generation po natin. Makita po ninyo, mga kapatid. Gusto ko po na makita ninyo dito sa ilustrasyon na ito. I prayed for this message, brethren. May kita nyo po, mga kapatid, kung ako ang tatay ni Simeon, mga kapatid, ang sasabihin ko sa anak, merong Diyos na tagapagligtas natin. At lalaki ito, mga kapatid, magiging tatay rin ito, mga kapatid. At sasabihin niya sa kanyang anak, alam mo ba, nagpo-provide ng Diyos na, nagpo-provide ng ulam natin, araw-araw, ay ang Diyos natin. Alam mo ba, anak, na ang Diyos natin ay laging nandyan para sa atin. At sa lalaki rin ito, magiging tatay din ito, magiging young people, magiging tatay ulit ito, mga kapatid. At darating din sa punto ng buhay niya, anak, alam mo ba, na alam mo nagpagaling sa nanay mo, ay yung Diyos natin na pinaglilingkuran natin. At lalaki rin ulit ito, mga kapatid. At pupunta rin ulit dito sa henerasyon na ito. At sasabihin niya, anak, dakila ang Diyos sa buhay po natin. At darating lalaki ulit ito, mga kapatid. At sasabihin niya sa kanya, anak, alam mo ba na lahat yun sa lolo ng lolo mo, isa lang ang pinaglilingkuran natin, Diyos. I don't want to touch your emotions, brethren. But this is the reality. Ito pong 5 henerasyon po ito, kapatid. Isang pamilya ko lang po ito, kapatid. Napupunta sa isang henerasyon. 5 generations, brethren. Ilan ang nagtaas kanina? Ilan ang nagtaas kanina ng kamay na alam ninyo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay po ninyo? Sino yung mga yung kapatid? Almost thousands here, brethren. They believe how God is great in their lives, brethren. Ilang henerasyon yon na magpapakilala na merong Diyos na matindi, mga kapatid. Isa pa lang to. Isang henerasyon ko pa lang to, kapatid. Yung 5 generations ko pa lang ito na mangyayari. How much more lahat tayo gagawin po yan? How much more lahat ng tatay dito? How much more wag mo sasabihin, kapatid, na matanda, malaki na yung anak ko, kapatid. No! Wag mong gagawin excuse yan. Wag mong bibigyan ng puntos ang diablo dyan, kapatid. Wag mong sasabihin na malaki na anak mo, hindi mo na kaya disiplinahin. No way! No sir! No ma'am! As long as we have God, as long as we have church, as long as we have pastor, we can make God known inside the home. As long as we have this, brethren, as long as we have this, as long as we have church, as long as we have pastor preaching hard, I say hard, brethren. As long as nandito po yan, then let's make God known inside the home. Walang imposible doon, kapatid. Huwag mong sasabihin na wala na eh. Di ba? Akalain mo, henerasyon ko pa lang ito, kapatid. Pinagtaas ko kayo na lahat ng kamay. Sinong naniniwala how merciful our God is? Ang dami! Ang dami! Henerasyon ko pa lang ito na ipinakilala ko ang Diyos sa Kanya, pinakilala ko rin ulit ang Diyos sa Kanya. Lumaki siya. Ito nangyari. Ilustrasyon lang naman po yun. Kayo. Ilustrasyon lang man.
Lumaki siya, si Simeon lumaki siya, eto na siya ngayon. Ngayon, sabi niya, anak, nagkaroon siya na, kasi young people, listen to me, hindi kayo forever young people. Baka akala ninyo, forever kayong young people. Nako, hindi. Magtatayo ka rin ng pamilya mo. Kaya nga wag mo sasabihin, sir, yung ano ko sir, yung wala na akong wala akong magulang dito sa church na may biblical. No, ikaw na. Ikaw na yung henerasyon na yon. Alam mo na yon, kapatid. Kaya ngayon nagtatayo ka rin ng pamilya at sasabihin mo, anak, ito na. Alam mo bang may Diyos tayo na ipinakilala doon sa isang simbahan na yon? Nag-attend ako ng balikatan, anak. Alam mo ba yun, anak, na nag-attend ako ng balikatan at sinabi doon kung gaano kadakila ang Diyos, anak. Kaya pag may problema ka, anak, wag mong kikitilin ang buhay mo. Wag mong kukunin ang buhay mo, anak. Meron tayong Diyos. Lalaki ulit to, mga kapatid. Lalaki ulit ito. Magiging ganito naman. Magiging ganito naman siya, kapatid. At sasabihin niya ulit doon sa kanyang anak, anak, meron tayong Diyos na tagapagligtas. Anak, alam mo ba na matindi yung Diyos natin? Siya yung lumikha ng langit at lupa. Anak, nakikita mo ba yung puno na yan? Nakikita mo ba yung bundok na yan? Anak, nakikita mo ba yung buwan na yan? Ay, hindi ba? Yung buwan na yan, anak. Nakikita mo ba yung buwan na yan, anak? Diyos ang lumikha niyan. Diyos ang lumikha niyan. Ito na ngayon ulit, mga kapatid, lalaki ulit ito. Fourth generation. Fourth generation. Sasabihin niya, doon sa anak, ulit, anak, alam mo ba, na yung nagbigay sa akin ng nanay mo ay ang Diyos? Alam mo ba kung paano iningatan ng Diyos ang buhay? Habang ikaw ay nasa sinapupunan pa lang, grabe na, anak. Alam mo yung pinapakila, alam mo yung nakikita nyo po, na-illustrate nyo po yung mga kapatid. Nakikita nyo po yung mind, kung paano pinapakilala nila ang Diyos sa buhay ng bawat generation. Lalaki ulit ito, mga kapatid. Fifth generation. At sasabihin niya, anak, dakila ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo naging ganito, kaya tayo nakaabot sa ganito, it is only by the grace of God. Mga kapatid, brethren, mothers, fathers, you know how great our God is in your lives, brethren. You know for the fact how God is merciful, how God has been a good in your life, brethren. We are the hope for the next generation. Tayo po yun. Thank you po, thank you po. Thank you, Myong. Thank you, Myong. Pwede ka na po. Parang galit yung anak ko, no? Parang nainis siya. Sama ka dun? Oo. Parang nainis siya sa mga ginagawa. Sabi, anong ginagawa ng tatay ko? Nakita niyo po yung mga kapatid. Sabi ko, gusto ko pong i-illustrate talaga sa iyo. Gusto ko pong maunawaan ninyo, mga kapatid, kung gaano katindi yung responsibility natin. Na from 5 generations, mga kapatid, makikilala nila yung Diyos na ating tagapagligtas. Akalain mo yun, ilan tayo na ngayon na nandito ngayon sa loob ng ating auditorium who raised their hands that God is merciful, that God is faithful, that God is the healer of my life, that God is my hope in my life, brethren. We are the hope for the next generation. So, mga kapatid, make God known inside your home. So that they might set their hope in God. Kasi lahat ng mga kabataang yon, hindi naman yun automatic, boom, lalaki agad eh. No. Dadaan yun sa series ng problema ng buhay nila. Dadaan yun. Pupunta yun ng unang taon, ng teenage years. Dadaan yun sa kabulihan. Dadaan yun sa problema ng buhay niya. Dadaan yun sa matinding unos ng kanyang buhay. Pero alam niyo po ba, salamat na lang na merong isang henerasyon na hindi naging stubborn.
Hindi naging rebellious sa Diyos. Hindi naging maayos ang puso sa Diyos, mga kapatid. Ginawa niya, inintroduce niya ang Diyos sa kanyang pamilya. Para pagdating ng unos sa buhay ng batang yon, meron siyang Diyos na kakapitan. No wonder ganun yung church po natin. Maraming mga programa ang ating church para ipakilala ang Diyos sa bawat kabataan na nandito. Meron tayong balikatan, meron tayong team focus, meron tayong team prep, marami mga kapatid. Marami tayong mga programa para ipakilala ang Diyos sa kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo grabe po yung responsibility natin bilang mga magulang. Kaya ako po'y kumakatok sa puso't isipan ng bawat magulang po dito ngayon na make God known in your family. Ipakilala mo ang Diyos, kapatid, sa bawat anak po ninyo. Huwag mo sabihin matanda na siya. Wala na sir, tanda na ng anak ko, matigas na ang ulo. Kapatid, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. May mas titindi pa ba dyan? May mas titigas pa ba dyan, kapatid? No way. As long as you have this church, as long as you have this Bible, as long as we have the pastor, huwag mong i-capitalize na wala kang magulang. Huwag mong sabihin, kapatid, na wala kang magulang. Huwag mong sabihin na lumaki ka na walang magulang. Kapatid, I myself magpapatotoo sa'yo. Ako magpapatotoo sa'yo, kapatid, na despite na walang magulang, here I am right now, preaching to you the Word of God. Is it impossible? No way! It is possible as long as you have the Word of God. As long as we have God in our lives, it is possible, brethren. Make God known. How can we, the hope for the next generation, make God known to your family? And the last, make God's Word known to your family. That's the last point, brethren. Hindi mo pwedeng ipakilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin nang wala to. Hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng sabihin na, Diyos, anak, alam mo ba, kinikilala ko ang Diyos nang wala dito. No, we need the Word of God. To introduce God in our home, mga kapatid, kinakailangan mo ito. Because nandito ang mga katuruan, nandito ang mga teachings pagmula sa Diyos. All Scripture is given by inspiration of what? God. It is profitable for what? Doctrine. Teaching patungkol sa Diyos. Naunawaan niyo po yun, mga kapatid. I have only 2 points here, brethren, na sana makita ninyo, makita ng bawat magulang po dito, at bawat young people dito, kung anong kadahilanan, kung bakit kayo hinihikayat lagi ng mga magulang ninyo magsimba. Kasi magtatayo rin kayo ng isang henerasyon na sana isi-set nila yung puso nila sa Diyos. Na hindi sila magtatayo ng rebellious generation against God. Hindi sila sana magtatayo ng isang henerasyon na hindi maayos ang puso nila sa Diyos. Kaya nga nandito tayo sa kalagitnaan natin ngayon para ipakilala kung sino ang Diyos natin. Kaya parents, let's be serious. Let's be serious for this message. Hindi ito aksidente, mga kapatid, na naparito ngayon, bagulang ka, ngayon, first time mo, hindi aksidente na marinig mo itong mensahe na ito. Lalo na doon sa mga matatagal na mga kapatid. Alam ko, maraming beses na po narinig itong mensahe na ito. But please, let's take this seriously. Mothers, fathers, na nakakapakinig po sa akin ngayon. 5 henerasyon po yun, kapatid. Isa pa lang yun, sa pamilya ko pa lang yun na mangyayari. How much more kung gagawin sa bawat individual, bawat pamilya nandito ngayon, and you will commit yourself to God that I will be the hope for the next generation. We are the hope for the next generation, brethren. Huwag ka na magtumingin pa sa katabi mo. Huwag ka na tumingin pa sa likod mo. You are the hope for the next generation. Why? Kilala mo ang Diyos sa buhay mo eh. Naging dakila ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, ipakilala mo ngayon sa magiging anak mo. Ipakilala mo ngayon sa anak mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Tayo po yung magsita yung lahat.
Kunin niyo po yung mga pamilya po ninyo. Pumunta po kayo sa mga pamilya po ninyo at sabihin niyo po na magkukumit po kayo, na magtatayo kayo ng isang henerasyon na maayos ang puso nila sa Diyos. Make a commitment this evening, brethren. Commit yourself tonight together with your family that you will be the hope for the next generation. Why not commit tonight? Starting tonight, not tomorrow. Tonight, brethren, that you will make God known inside your home. So that no more stubborn generations, no more generation which their heart is not right with God. Please, brethren, talk with your family. Beg God. Dakila namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, for giving us your word, Lord God. Thank you for using Brother Conrad. Oh Lord, look at your people, families, fathers, mothers, children, couples, young people. Lord, if we have this all over the country, we will have a nation that is blessed. Naway, Panginoon, hindi lamang ito ay magwawakas dito sa loob ng church natin. But the same environment, Lord, the same message could be spread out. Look at your families here, Lord God. I pray, Lord God, listen to their supplications, Father. Help us to shake the very foundations of hell. Because we know, Lord, in this church we have families that trust you, that trust your word. Help us, Lord God, to be able to show to the world that even the gates of hell shall not prevail. Because your church, Father, your institution, is spreading your word through your pulpit, through your man, with your book, so that each family tonight, Lord, could gather together, pray for your protection and guidance, so that the next generation, Lord, will be a generation that is still faithful to you. And then the next generation, Lord God, will remain faithful and true to you. Until the third and fourth and fifth generation, just as your word has said, Lord God. Oh Lord, maraming salamat, Panginoon. We are nothing, Lord, without your word. The influence of this world, the influence of social media, the lure of the love of money, we could not stand against this, Heavenly Father. But so long as we know, Lord God,
that you protect each family present here tonight, then we are assured that our families will be safe and we could prepare the next generation to be a generation of faithful children who would trust you just as we have trusted you. We love you, Heavenly Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Brother Conrad. Bless each family tonight. Thank you, Father, for sending revival. As usual, Heavenly Father, all the glory belongs to you. Maraming salamat, dakilang Ama. All this we ask, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Great message. Amen. 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 Slowly go back to your seats. Thank you, Brother Conrad, for a great message. As the ushers will prepare,